Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 10, talata 1 hanggang 7. Ang trumpetang pilak. Sinabi ni Yahweh kay Moises, magpagawa ka ng 2 trumpetang yari sa pinitpit na pilak. Gagamitin mo ang mga ito sa pagtawag ng pagpupulong ng taong bayan o kung kailangan ng magpatuloy sa paglalakbay ang buong Israel. Kapag hinipan ng sabay, ang buong Israel ay magtitipon-tipon sa harap ng tuldang tipanan. Kapag isa ang hinipan, ang mga pinuno ng bawat angkan ang haharap sa iyo. Pag-ihip ng unang hudyat, lalakad ang mga liping nagkampo sa gawing silangan. Sa ikalawang ihip, lalakad naman ang mga nakahimpil sa gawing timog. Kapag dapat tipunin ang kapulungan, hihipan mo ng matagal ang trumpeta. Amen. Mapagpalang araw sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Bilang, chapter 10, verse 8 to 14. Ang iihip sa trompeta ay ang mga anak ni Aaron. Susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. Kapag nilulusob kayo ng inyong kaaway, hipan ninyo ang trompeta bilang hudyat upang tulungan at iligtas kayo ng Diyos ninyong si Yahweh sa inyong mga pagdiriwang tulad ng piyesta ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Hihipan ninyo ang trompeta habang inihahain ang handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Sa gayon, aalalahanin ko kayo at tutulungan akong si Yahweh ang inyong Diyos. Ang unang yugto ng paglalakbay ng mga Israelyeta. Nang 12 araw ng 2 buwan ng 2 taon, mula nang umalis sila sa Ehipto, ang ulap ay pumaitaas mula sa ibabaw ng tabernakulo. Dahil dito, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelyeta habang ang ulap ay tumitigil sa ilang ng paraan. Ito ang unan nilang paglalakbay mula nang ibinigay ni Yahweh kay Moises ang mga tuntunin ukol dito. Nauna ang pangkat na sa ilalim ng watawat ni Juda ayon sa kani-kanilang lipi at sa pamumuno ni Naason na anak ni Aminadab. Amen po. Isang magandang buhay po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 10 kabanata ng Mga Bilang, versikulo 15 hanggang 21. Ang unang yugto ng paglalakbay ng mga Israelita. Si Nathanael naman na anak ni Zuar ang pinuno ng lipi ni Isakar, at si Eliab na anak ni Helon ang nangunguna sa lipi ni Zebulun. Kapag nakalas at naihanda na sa pag-alis ang tabernakulo, susunod ang mga anak ni Gershon at ni Merari, na siyang nagpapasan ng binaklas na tabernakulo. Kasunod ang pangkat ni Ruben ayon sa kanya-kanyang angkan, at pinangungunahan ni Elizur na anak ni Sedior. Ang lipi naman ni Simeon ay pinangungunahan ni Selumiel na anak ni Zorisadai, at ni Eliasaph na anak ni Deuel naman sa lipi ni Gad. Kasunod ng pangkat ni Ruben ang mga Levita mula sa angkan ni Kohat, dala ang mga sagradong bagay. Pagdating nila sa susunod na pagkakampuhan, muli nilang itatayo ang tabernakulo. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 10, versikulo 22 hanggang 28, at ang sabi, kasunod naman ang pangkat ni Efraim ay sa kani-kanilang angkan sa ilalim ng pamumuno ni Elisama na anak ni Amyun.
Ang lipi ni Manases ay pinamumunuan ni Gamaliel na anak ni Pedazur, at ang lipi ni Benjamin ay pinangungunahan naman ni Abidan na anak ni Gideoni. Ang pangkat ni Nadan ang kahuli-hulihan at siyang nagsisilbing tanod na nasa huling hanay. Sila'y pangkat-pangkat din ayon sa angkan at pinangungunahan ni Ahizer na anak ni Amisaday. Ang pinuno ng lipi ni Asher ay si Pagiel na anak ni Okran. At ang pinuno naman ng lipi ni Neptali ay si Ahira na anak ni Enan. Ganito nga ang ayos ng buong Israel tuwing sila'y magpapatuloy sa paglalakbay. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 10, verse 29 to 36. As si Moises ay nagsabi kay Hobab na anak ni Reuel na Madyanata, biyanan ni Moises, kami ay naglakbay sa dakong sinabi ng Panginoon, aking ibibigay sa inyo, sumama ka sa amin at gagawan ka namin ng mabuti, sapagkat ang Panginoon ay nagsalita na mabuti tungkol sa Israel. At sinabi niya sa kanya, ako hindi paroroon, kundi ako'y babalik sa aking sariling lupain at sa aking kamag-anakan. At sinabi ni Moises, huwag mo kaming iwan, ipinamamanhik ko sa iyo sapagkat nalalaman mo kung paano ngahantong kami sa ilang at ikaw ay maari sa aming pinakamata. At mangyayari na kung ikaw ay sasama sa amin, o mangyayari na anumang mabuting gagawin ng Panginoon sa amin, ay siya rin namin gagawin sa iyo. At sila'y nagsisulong mula sa bundok ng Panginoon ng 3 araw na paglalakbay, at ang kaba ng tipan ng Panginoon ay nasa unahan nila ng 3 araw nilang paglalakbay, upang ihanap sila ng dakong kanilang mapagpahingahan. At ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila sa araw, pagkay sila'y sumulong mula sa kampamento. At nangyari, pagka ang kaban ay isinulong ni sinabi ni Moises, bumangon ka, o Panginoon, at mangalat ang mga kaaway mo, at magsita ka sa harapan mo ang nagpupuot sa iyo. At pagka nilapag ay kanyang sinabi, bumalik ka, o Panginoon, sa mga laksang libu-libong Israelita. This is the word of God. Amen.